Ayan, magandang morning po sa inyong lahat mga kababayan ko. Tayo po ay nandito sa ating programa MBTV sa YouTube at sa TikTok. Armando Burgos sa Bagong Bayan muli. Ayan, magandang morning po mga kababayan. Ayan, ito po ang inyong lingkod, Armando Burgos, na nagsasabi sa inyo na magandang umaga mga kaibigan. Ayan. Ayan, di tayo nag-aahit ng bigote. Ayan, kinahaba natin. Mga kaibigan, ika nga tayo ay magbibigay ng konting opinion. Magbibigay tayo ng konting kuro-kuro tungkol sa mga napag-uusap at napapanahon na pinag-uusapan dahil sa SONA, sa mga anomalya. Hindi ba mga kaibigan na ayaw ng Pangulo ng anomalya? Ang suggestion ko lang ganito, ang aking opinion, ito nasa sa loob lang. Siguro tanggalin na yung confidential fund para mawala yung nga diyan nagmumula yung isang kupitan. Hindi ba? Tanggalin na yan sana, confidential fund. Ibahin na lang para lantad sa tao. Pangalawa, yung aking suggestion, kung talagang gustong mawala ang corruption sa ating bansa. Kasi kung ang pera nagdaraan sa Senado, nagdadaan sa Kongreso, sa mga congressman, okay lang sana po ang congressman matino, di ba? Ayan. Pero sa akin para mawala ang anomalya sa lipunan, kasi natutokso ang tao sa pera Biruin mo, dadaan kay congressman o kaya sa senador. Tapos, kukuha ng mga kontraktor, kupit dito, kupit doon, tapos pupunta kay mayor, kupit doon, kupit dini, pupunta kay kapitan, kupit dito, kupit doon. Para masansala yan, bakit na lang hindi natin idaan talaga sa maganda? Mayor na lang ang bigyan natin ng budget. Di ba? Total ang mga mayor naman ay gumagawa ng mga programa sa kanyang bayan. Siya ang nakakaalam ng problema May ginagawa siyang proyekto, hindi kayang sustentuhan dahil kulang ang income. Katulad ng ibang mga bayan na kukunti ang population, ibinabase sa IRA. Hindi ba? Hindi mabigyan ng pansin. Kung para sa akin gumawa na lang ng batas na yun na lang, mayor ang bigyan ng programa kung ano ang pangangailangan ng mayor sa kanilang bayan. Maliit man to o malaking bayan, marami man tong tao o konti, kung naaangkop naman yung mga proyekto na manggagaling sa taas ang pera, siguro yun po para na sa ganon ang mayor makikipag-ugnayan naman doon sa mga barangay na dadaanan, diba? O hindi ganong malaki ang nawawala at madali namang matrace kung saan napunta ang pera, hindi ba? Yun po para sa akin lang na opinion na siguro kaysa maraming pinagdadaanan ng pera ng kabanang bayan, bakit na lang hindi ang mga mayor ang ating bigyan ng pondo? Dagdagan natin ang pondo ng isang bayan para na sa ganun magkalikop. May pondo ang bayan, may ibinigay ang gobyerno, nagkasalikop siya. Kasi ang nangyayari po doon sa pondo ng binibigay ninyo, halimbawa sa senador o palagay ng flood control, gagawa ang senador, babawasan ng senador yung flood control, kukupitin. Di isa na yun. Tapos ibibigay ng senador tong flood control sa isang gobyerno.
Dadaan pa kay governor, kukupitin na naman ni governor. O, di dalawang kupit na. Tapos kukuha si mayor, dadaan kay mayor. Kukuha si mayor ng gano'n ni gano'n. Di ba? Kaya kumisa naman ang kontraktor niya, congressman din. Hindi paano pang kikita yung ibang tao kung ang pondo nanggaling kay congressman, tapos si congressman din ang kontraktor. Imbis na may natulungan kang kapwa-tao, ay nasol lahat ng congressman, di ba ganon? Kaya pag-isipan po natin, mahal na Pangulo, di ba? Kung yung pong pondo na kinukuha katakot-takot ng bilyon-bilyon, idirekta na lang sa mayor at ang COA at mayor, hindi ba? Dito na lang sana di, kahit na yung halimbawa, ipipitsuging lalawigan, halimbawa, sabihin na natin ko konti. Kasi meron ako nalalaman na kapag ka po maliit ang isang barangay, tapos walang ganong ira, wala pong nakukuha. Kung ito sa pamamahala ng ating mayor, kahit po maliit ang ira, kung kailangan dito malaga yung flood control, dito malaga yung mga proyekto, malaki po yung asenso at mawawala yung maraming pinagdadaanan ng pera ng bayan. Walang masisilaw. Dito, ang hahanapin mo lang, mayor, saan napunta pera? Hindi ba? So, direkta, the point. Kasabay lang ng DPWH, di ba mga kababayan? Mayor kagad, ang baksakan ng para sa ganun lahat. Kasi ang mayor naman ang nakakaalam ng nasasakupan niya Di ba ganon? Kahit na dumaan niya sa Senado, congressman, mayor pa rin ang nakakaalam ng lahat Ang katulong ng mayor barangay. Ano ba ang status ng barangay ninyo? Binabaha ba? Hindi. Hindi ba? Ano ba mga proyekto dyan sa inyong barangay? Kahit sa agriculture, barangay pa rin, hindi ba? Kaya, para maiwasan yung masyadong corruption, siguro yun ang pag-aralan. Di ba? Pag-aralan niyang mabuti. Di ba? Yun lang. Yun lang po ang aking sinasuggest sa inyo, mahal na Pangulo. Kung pakikinggan niyo at pag-aaralan. Hindi naman kung sinabi ko natutupad pag-aralan niyo. Kesa magdaan sa Senado, magdaan sa congressman, idirekta natin ito sa mayor. Mga mayor ang kausapin natin para na sa ganun tumama at mabilis. Kasi kung dadaan sa Senado, dadaan sa congressman, etc. Bukod na lang yung hinihingi ng congressman, hindi na ganun billion-billion. Kaya nasisilaw ang mga billion-billion ang pinag-uusapan nagdadaan sa kanila yung billion-billion. Ako po, mahal na Pangulo, naaawa ko sa inyo Kaya yun po ang aking sinasuggest. Kaya malipat naman tayo dito sa mga DDS. Naaawa naman tayo kay Atty. Roque, diba? Yan ang sinasabi natin mga DDS na patay na patay kayo. We love Digong, I love Digong, the best president. Ano nangyari kay Roque? Ano nangyari kay Maharlika? Sa mga ibang vloggers na imbis na mahalin ni Digong, pinagsinusuka na. Ganyan ba ang gusto niya na sinusuportahan? Si Atty. Roque, halos kainin na ang itlog ni Duterte, hindi ba? Ngayon sinusuka na siya, hindi ba? Ito naman kasi si Atty. Roque, si Maharlika, kayo ang nagpahama kasi sa kanila. Nakinig sa inyo o magamay. Lahat ng nag-arosol dahil sa inyong napaniwala nyo tao Kaya nasira siya kay Marcos diba? Imbis na yung unity may buo dahil sa inyong pansariling interest,
idinamay niyo yung mag-ama na sinunod kayo eh. Sinunod kayo. Kaya hindi mo rin masisisi kung anong naging kalagayan nyo ngayon sa mga DDS. Bakit? Eh kayo po ang may kasalanan yan. Nanira kayo ng nanira kay Marcos. Ipinapasa nyo sa mag-ama. Pinaniwala nyo ang mag-ama sa kanyang katarantaduhan. Ngayon, kayo ngayon ang binalikan. Di ba? Yung inyong kasalanan na ginawang mga peking pag-uulat sa ating mamamayan na pinaniwala ninyo, ang napasama dito yung mag-ama na sinusunod na mag-ama. Yung bangag-bangag sa'yo galing, sinunod ni Duterte. Hindi ba? Kung ano sabihin ni Maharlika, sinusunod naman ni Sara. Ang nangyari, ayan, pati yung ibang mga vloggers na sila Banat Bay, sila, di ba? Maraming mga vloggers na nagpahamak sa mga DDS na pinaniwalaan naman itong mga DDS. Ngayon, nagigising na rin yung inyong, kasi, unang-una, hindi naman totoo yung mga binanggit ninyo yan ang ginagawa nyo. Kasi yung lahat ng mga tao na ala namang kinalaman, dinadamay ninyo. Inuugnay nila kagaya ni Lisa Marcos, di ba? Sunog. Di sino mapapahiya mo? Duterte, di ba? Yung bangag-bangag, hindi rin yung napatunayan. Sinong mananagot? Si Duterte. Nasira si Duterte ron, hindi ba, mga kaibigan? Kaya, kung ako ang mga vloggers ng Duterte, abay magtigil na kayo. Magtigil na kayo. At kung ako naman ang supporters ng Duterte, huwag mo patanggol masyado. Bakit? Mali na yun. Mali. Makiisa sa pamahala, yun ang dapat. Di ba mga kaibigan? Ngayon, pinagtatanggol yung si Duterte, ginagawa nyo ng kapaboran, sitakin na lang kayo. Hindi ba? Sinusuka rin kayo. Saan kayo pupunta ngayon? Kaya nakakaawa lang. Ginawa niyo yung dapat. Kasi mali ang pamamaraan. Kaya mali din ang magiging sukli sa inyo. Yun lang, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong maikling panonood sa ating programa. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa mga ating mga followers. Pasubscribe naman po ang ating programa MTV at sa TikTok. Thank you po. Maraming salamat.